Please do subscribe. Susunduin kita. Sa isang liblib na probinsya, sa gitna ng kabundukan at gubat, may isang batang babae na nagngangalang Sofia. Siya ay isang masayahing bata na palaging handang sumama sa kahit anong pakikipagsapalaran. Ngunit isang araw, naisipan niyang magbakasyon sa tahanan ng kanyang tita sa malayong probinsya. Matagal na panahon na ang nakakalipas mula nang huli niyang makita ang kanyang tita. Sa pagdating niya sa kanilang bahay, lubos siyang nagulantang sa nakita. Ang tahanan ay napalibutan ng kakahuyan at ang mga bakod ay tila hindi na aalagaan. Ngunit kahit na may bahid ng lungkot sa paligid, nagagalak pa rin si Sofia na makita ang kanyang tita matapos ang mahabang panahon. Gayunpaman, may kakaibang atmosfera sa bayang iyon na hindi napapansin ni Sofia sa simula. Ang mga tao sa bayan ay misteryoso at tila may iba't ibang siga sa kanilang mga mata. Minsan, naririnig niya ang mga usap-usapan tungkol sa mga pangyayari na tila hindi kapani-paniwala. Isang gabi, habang natutulog si Sofia, bigla siyang nagising sa kakaibang ingay mula sa kusina. Nagtungo siya roon upang tingnan kung ano iyon. Ngunit sa halip na kanyang tita, siya ay nagulat sa nakita. Ang kanyang tita ay tila nagtatangkang kumain ng isang hayop na daladala niya mula sa labas. "Tita, anong ginagawa mo?" sigaw ni Sofia. Nang makita siya ng kanyang tita, parang may dumilat na hindi inaasahan. Agad niya itong pinagtakpan sa pader at sinabing, "Sofia, huwag kang lalabas. May masama dito sa bayan, hindi mo dapat makita ito." Ngunit ang pagkatagpo ni Sofia sa ganitong pangyayari ay inag-iwan sa kanya ng maraming tanong. Hindi niya alam kung paano magpatuloy, ngunit napagpasyahan niyang manatili para sa kanyang tita. Nang magkaroon ng fiesta sa bayan, nagtangka ang mga lider na mag-alay ng isang batang babae bilang pakikisama sa kanilang mga Diyos. Isang araw, si Sofia ay nahuli sa kalsada ng mga taong may balak na kunin siya. Tumakbo siya palabas ng bayan. Takot at pagkabalisa ang bumalot sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagod, tagpuan niya ang sarili sa isang silong sa kagubatan na puno ng takot at pangamba. Hindi alam ni Sofia kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang tanging hangad ay ang makaligtas at makabalik sa kanyang tahanan ng buo. Subalit sa loob ng kanyang puso, alam niyang may malalim pang mga lihim na dapat niyang malaman. Hanggang dito na lang muna mga kwento ng katakutan. Hanggang sa susunod na kwento natin.